siguro part na ng yan. Salamat po sa pangunawa. Salamat kasi patay na rin ako ngayon. Marami akong natutunan sa iyo. Ayun, salamat sa Lord. Mamaya akin yan. Ako, sabi ko, parang sabihin ni President. Ako bilang kanyang kabiyak na inidoro. Kahit na napakarami ko ginagawang pagkakamali. Minsan, napakarami disappointment. Kaya nga doon sabihin nyo kanina, umiyak na ako sa eh. Sa kabila ng, actually 56 na ba? Mga 55 yan. Sa kabila niya ng ganyan, ay nagtsatsaga ko rin siya nagtatrabaho para sa amin. Sa magulang ko. Minsan ako ay nag-uusap kami, ay may kontrata kami. Isa pa kung papahilot siya. Hindi niya sa akin kung sabi, design niya sa ano niya. Design niya sa kapaliganan niya. Minsan, tumatanggi din ako, pero na-realize ko rin na kapag ako naging ama someday, at tumanong din ako sa anak, baka ma-experience ko rin yung tanggihan din ako magiging anak someday. Isa lang, napakarami ko pwedeng sabihin sa iyo pa, pero bilang isang anak, napakaswerte ko dahil nakaroon ko ng isang ama na matulad po ninyo, sa kabila ng although marami kayong mga utos sa akin na minsan nagiging palpak, pero nandun pa rin yung positives na inutunawain at intindihin ako. Although ako yung talagang pinakagwapong anak mo. Wow, Bernice. Ako yung pinakagwapong anak mo sa lahat ng naging anak mo. Kasi ako lang naman kamukha ko. Isa lang masasabi ko rin ba, hindi ko man ito nasasabi sa'yo verbally. Hindi ko man ito nasasabi sa'yo ng tutuhanan. Pero sa lahat ng regalo na binigay sa akin ng Diyos, isa ka sa pinakamagandang regalo ng Diyos. Dahil kung wala si Papa, walang matabang dyan ko ngayon. Kasi sabi ko nga sa sulat ko, I will always pray for you that God will give you always strength. That God will give you strength. Kasi pag nawalan ka ng lakas at hindi ka na nakapagtrabaho, papayat ako. Pero ay parang hindi naman sasabi ko sa iyo, mahal na mahal kita. Hindi ko man nasasabi sa iyo wala akong tutuhanan. Pero naiisip ko, minsan, iniisip ko pag nakikita ko yung mga anak na nawawalan ng isang ama. Kahit na hindi ako, hindi ko siya iniisip, ayoko iniisip, pero minsan i-imagine ko. Kung sakali bang ako nawalan ng isang ama, anong mararamdaman ko? Ano yung magiging kahihinatnan ng buhay ko? Pero isa lang ang natutunan ko doon, napakahirap mawala ng isang ama. Dahil sa katulad ni Papa, kahit ganyan yan, nakita niyo kami na mga joker ako, sa kanya ko naman na yun. Yung kalahati ng anointing ng pagiging joker niya naman sa akin. So, ngayong Father's Day, nawa ay patuloy mong maramdaman yung pagmamahal ko bilang isang anak mo. Yun na po. Maraming salamat. I love you. Yun lang. Si Mercy. Nagpalit na nga ng damit niya, basta na naluha rin. Salamatan siya. Kahit hindi siya yung papa ko talaga, di ba? Naging biyanan ko. Wala akong masasabi niya. Napakabait niya. Mula nung simula siya ngayon. Sabi nga, lagi namin pinagtinuruan ni Joey. Napakaswerte ni Mama.
yung anak ko, yung talagang pagmamahal na makikita mo sa kanya, na kahit hindi sa amin, sa pamilya niya, kahit pagod na siya. Minsan nga sinasabihan ko si Kuya John ko rin kayo. Si Papa, lagi nagtatrabaho. Bilib nga ako sa Papa niyo hanggang pag umihan, ayaw niyang mag-off para lang. Sayang yung kikitain para sa inyo. Ano ba yung minsan na pag kumain siya sa inyo, imasahin niyo siya kasi hindi, minsan kasi siya yung tipo ng tao na although sinasabi ni Mama na before hindi siya ganyan, pero makikita mo yung malaking pagbabago. Siguro nga kasi iba yung pag nakakilala ka na sa Panginoon. Isa lang ang masasabi ko, kahit ganun yung nangyari, swerte si Caleb kasi siya yung naging lola niya na hindi mapapansin yung kabaitan niya yung pagkakasakit si Caleb kahit lahat ng pera niya, lahat ng sasahod niya, hindi pa niya sinasahod yung utang niya na mapagawad lang yung anak ko. So, I'm so blessed na siya yung naging ginang ko baga mag-iwan yung nangyari sa pamilya namin. Kaya to God be the glory na nakilala ko siya. Tawagin naman natin yung